nakaraang video ay hinamon ako ng Team Bugok na magpunta sa Dupinga River gamit lang ang isang pedicab. At bakit? Dahil sa isang malaking misyon na iabot ang tulong na binigay nila sa akin para sa mga katutubo nating dumaga. At sa nakaraang video ay tuluyan na nga naming narating ang Nueva Ecija despite ng napakaraming problema na naranasan namin sa daanan. At ngayong gabi ay dito muna kami nag-stay sa Cabanatuan Police Station at mayroon silang masamang balita na sinabi sa akin. Isa sa pinakabinanggit talaga nila na promising is may papasok daw talaga na bagyo. Sa mga oras na to ay nag-overthink na nga ako kung anong action plan ba ang gagawin namin kung sakaling dumating nga ng tuluyan ng bagyo. Dahil kung matatandaan nyo, bagyo din ang dahilan kung bakit tayo nahirapan sa episode 1. Pero isinantabi ko na lang muna ang lahat at mas pinili ko na muna magpahinga at ipagpabukas ang lahat. Good morning guys. So today is our last day. Good morning mga pre. Good morning, good morning, Good morning. Ayun, so anong nararamdaman? Excited na, malapit Malapit na. A quick update lang, si Boss Joven nga, wala na halos boses. Wala na Diba? kami Si Boss Joel din, talagang pagod na pagod na rin. Ako rin, mapapansin nyo, ngayon lang bumalik na maayos yung boses ko. Pero ayun, well anyway, samahan nyo kami. Pero bago lang yon, magpasalamat tayo sa police station. yan, sa Cabanatuan Police Station. Maraming salamat po mga chief sa pagpapatuloy sa amin. So ano pa hinihintay natin? Let's go! Likewise, maaga pa nga lang ay pumadyak na agad kami para makalayo-layo at makarami ng papadyakin. Dahil ngayong araw ay sigurado na kaming malapit-lapit na kami sa final destination. Pero habang naghahanap ng makakainan para sa almusal, ay nakareceive ako ng message mula sa isang kaibigan at meron daw siyang munting sorpresa para sa amin. May technique kami dyan. Meet Boss Mick, a businessman, CEO of Utico Motor Corp at business partner ni Kong TV. Kaya siyempre susuportahan kita kahit na napakalayo nito, hindi ko alam kung anong trip to. Pero suportado kita siyempre. At nakikita ko yung mga damit nyo kasi Parang medyo mainit sa katawan eh. Tsaka medyo mabigat, ilang sa kuya kaya ayun, para meron naman kayong maganda-ganda. Maraming salamat Boss Mick sa t-shirt na binigay mo sa amin. And nga pala guys, kung mahilig kayo sa mga big bike, alam nyo ba na merong future big bike na electric powered? And to learn more of that, please visit umcorpph.com. Alright guys, so ito, napansin ko yung hangin. Medyo kakaiba yung simoy ng hangin. Ito ay hangin na may dalang panlamig. Parang may dala siyang hindi magandang panahon. Parang ito na yung sinasabi nilang bagyo si Pepito. At unti-unti na nga kaming nakakaramdam ng urgency dahil baka tuluyan na talagang dumating ang bagyo at hindi na kami umabot. Kaya nagmadali na kaming bumalik sa daan at magmula dito ay meron na lang kaming 49.3 kilometers na natitira at tuluyan na nating makikita ang mga ngiti ng katutubo nating lumanggat. Kaya bakbakan na. Nagpatuloy lang kami sa pagpadyak despite ang pagod at traffic dahil sa parada. Medyo nawala na din ang kaba namin sa banta ng bagyo dahil sa wakas ay sumilip na si Haring Araw. Pero mapapalitan naman yan ng kakaibang kaba dahil bigla kaming pinara. Saan kayo pupunta kuya? Gabaldon po. Si Bossing, sabi niya for our safety pa din. Kahit na nasa gilid lang tayo, mag-helmet kasi kami. Kayo nag-helmet! Boss, malapit na. Dali kami QC ah. Dito lang. Let's go. Boss, thank you boss. Akala ko huhulihin na talaga kami. Pero shoutout sa inyo Chief kung napapanood nyo man to at sobrang kinabahan po talaga kami. But anyways, balik na naman tayo sa biyahe at sobrang nakaka-relax at enjoy lang talaga today dahil last day na nga at malapit na kaming matapos. Pero hindi pa man kami nakakalayo at eto na naman ang nangyari. Alright guys, so medyo na-stranded kami rito. Nakakaranas kami ng konting problema. Nandito ka namin. At na-traffic na naman nga kami dahil sa ginagawang kalsada. Pero dahil madiskarte si Kuya Joel, siningit pa din niya dahil nagmamadali na nga kami. At maya-maya lang ay lalo pa kaming nabuhayan sa nakita namin. Alam niyo ba, nasa na kami? Gabaldo! At sa wakas ay nakakita na nga kami ng sign na malapit na talaga kami sa final destination. Kaya binigay pa namin ang best namin sa paglalakbay at talagang mafe-feel mo na nag-iiba na ang ambience dahil sa nagagandahang view. At makalipas pa ang ilang oras ay tuluyan na naming nasilayan ang pinakakilalang arko ng Gabaldon dito sa Nueva Ecija. Could lie wide awake.
Alright guys, so ngayon, andito na kami sa Gabaldon proper. So syempre hindi ko hahayaan na hindi kami magko-commit para pedalin yan. Ready ka na kuya? Ready na. Kasi magdamag nating kumbaga nagpatulak tayo, di ba? Pero ngayon, hindi tayo papayag na hindi natin tatapusin yan. Nang hindi tayo nag-commit talaga. Okay? Okay. Ready ka na? Ready na. Okay. Let's go! At ilang kilometro na nga lang ay malapit na kami sa final location at mas pinili naming mag-commit na padyakin ang natitirang distansya dahil kung kinaya nga namin mula day 1 na punong-puno ng problema dahil sa drone, nung day 2 na nilabanan ang naglalakihang mga sasakyan at patak ng ulan, nung day 3 na nakakapagod at punong-puno ng problema ang pedicab at ngayong last day na May problema si Ram. Ano yun? Biyak na yung kanyang rim. Sana abot tayo. Guys, halos 30 minutes na lang siguro or 1 hour andun na kami sa lugar. Nagkaroon pa ng problema pero ilalaban natin to. Naniniwala tayo sa kakayahan ni Ram, di ba? Kasi mula day 1, day 2, day 3 hanggang ngayon, kahit nagkakaroon siya ng problema, kasama natin siya. Para na natin tong kapatid, hindi niya tayo pinabayaan. Kaya alam ko kahit na nagkaroon ng ganyan si Ram, sasamahan tayo nito, iahatid tayo nito, di ba? and just like that ay pinush pa namin ang sarili namin sa aming limit dahil huling stopover na lang, huling tulak at huling padyak ay sa wakas tuluyan na naming natapos ang hamon ng Team Bugo. Ang dami! Ang dami! Kuya, iko-cross na natin yung finish line. Ready ka na? Ready na. Let's go! Hello po! Hinintay niyo ba si Kuya Ray? Excited na ba kayo? Alright guys, so finally, sa 4 na araw, wala preparation, day 1 ng biyahe. Finally, nakarating na kami sa Tupinga River. So, andito na lahat ng mga tao nag-aabang sa amin. Palakpakan naman tayo. Thank you so much po sa pag-abang sa amin. And syempre, shout out kay Boss Norvin at saka kay Ma'am Lovely. Sana na-appreciate mo yung pagod. Challenge accepted, di ba? Oo. Ano sabi mo sa akin nung time na nasisimulan pa lang natin to? Ano sabi mo sa akin? Yeah. Bakit ka naiiyak? Naiyak din tuloy ako eh. Ano sabi mo? Bakit ka naiiyak? Saya. Di ba nung inumpisahan natin siya, sabi mo lang sa akin, gusto niya lang i-accept yung challenge kasi pangarap pala ni Boss Joel noon na tignan yung capacity niya sa pagpadyak kung kaya niya talaga. So wala talagang opportunity kasi hindi siya makaalis sa trabaho eh. Pero ngayon, parang ito yung pinigay, parang nagtagpo lahat eh, no? Ano masabi mo na natapos na natin challenge? Wala akong masabi. Excited lang ako. Wala akong masabi. Wala akong talaga. Ayan. So ngayon, without further ado, gawin na natin mission natin. Boss Norvin, Team Bugok, Ma'am Lovely, challenge accepted. Kinasahan namin ni Kuya Joel yan at saka ng Padjak team. Okay, so ngayon, ano pa bang iniintay natin? Gawin na natin yung purpose natin. Ilabas na natin yung grocery, ipamigay na natin yan. Okay? Ready na ba kayo? Okay! Tara! Nakita ko yung advocacy tsaka yung passion mo. Nakita ko yung hindi siya scripted. Hindi siya katulad ng Thank ibang nakikita ko eh. Kasi sabi ko, kung magkakaroon pa ng mga susunod na ganito, isa ako sa unang-unang magsusupport. Eh, bukod dun sa susunod, ba't ka ba palalagpasin? Nandito na ako eh. So, dahil nandito sa journey mo ngayon, support ako. Ayan, maliit malaki, support ako. Unang-una, gusto kita support. Ay, grabe, thank you. Pangalawa, talagang hilig ko talaga mag-charity. Gusto ko yung tumulong sa mga tao na wala namang hinihingi ka pa. Alright guys, so finally, nabigay na natin yung mga groceries para sa mga katutubo natin dito. So, ano masasabi ninyo? Maraming salamat, Team Padjak! Para sa Okay, so ngayon, hindi talaga din mangyayari to kung wala si Kuya Joel sa tabi ko. Talagang partner in crime. Maraming salamat Kuya Joel. Kuya Joel, deserve mo to. Una sa lahat, deserve mo to dahil nakita ko yung tapang mo, yung pagod mo, napakabuti mong tao, napakabuti mong ama para sa pamilya. Kaya deserve mo to, okay? Kuya Joel, ibibigay ko sa'yo yung pinasang lakas sa akin ng Team Bugo. Sabay-sabay! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 1,000 pesos! Ayan. Okay, Joel, ano
masasabi mo? Yan, yung regalo ng Timbugok sa'yo yan. Salamat dito. Bukok, Sir Ray. Malaking tulong sa akin to eh. Sa pamilya ko, sa mga anak ko. May paggagamitan ka talaga. Salamat dito. Sir Ray. So, kuya, ako na-appreciate mo yan. Hindi pa kasi doon tapos eh. So ngayon, meron pa tayong last surprise sa'yo. Alam mo kung sino? Kilala mo si Ram. Yan! Guys, yung pedicab natin kay kuya na rin yung mapupunta. Yan! Yan, sobrang deserve ni kuya yung pedicab natin. Naging bahay, tahanan, kakampi, kapatid. Alam ko kasi yung history ni kuya, wala din siya sariling pedicab. No, despite na bumabiyahe siya, may pedal siya, wala siya sariling ganyan eh. Wala siya sariling unit. So ngayon, lahat yan mapupunta na rin kay kuya Joel. So ano pong pinakapangarap ko sir? Pangarap ko sir, makalapos lang yung mga anak ko, makontento na ako. Para di na maranasan yung naranasan ko. Yun lang ang hiling ko magkatapos sila. The first day na nagkakilala tayo, alam kong sa'yo na mapupunta talaga. So ngayon, ayan, sa'yo na talaga yan. Ingatan mo sana. Alam ko meron na mga konting naging problema, pero alam kong kayang-kaya mo maayos ulit ng good condition. So ayan, kaya. Alagaan ko yan. Sir Ray, sige lang. Yun! And just like that, ay tuluyan na nga nating natapos ang series na to. At bago lang mag-end ang tuluyan ng video, ay gusto ko lang magpasalamat sa lahat na naging part ng mission na to. Dahil kung wala kayo, ay never ko magagawang matapos ang vlog na to. Kaya maraming salamat Boss Joven sa sakripisyo sa buong biyahe, kay Jan sa magagandang pictures at video mula sa lente mo, sa buong production team, kay Mara, Angelo at Mariel sa buong suporta mula sa planning stage ng content, kay Boss Joel sa pag-assist sa amin sa lugar na to, the family ko sa walang sawang suporta, and lastly sa lahat ng major sponsors na nagtiwala sa akin para makapag-abot tayo ng tulong at ngiti sa mga katutubo nating dumagat. And speaking of sponsor, na-unlock na natin ang 4 dito at ngayon ay i-reveal ko na ang final sponsor. At walang iba kundi ang Our D Perfume. Our D Perfume is the newest perfume lines in the market. For only 499 pesos, you can enjoy the feeling and smell of being rich dahil 90% close to original talaga siya sa mga known fragrance na kilala ninyo. And it is also 30% oil-based concentrated, kaya talaga maglalas ito sa katawan mo for almost 24 hours. At ibibida ko na lang din ang napakaganda nilang bundles na may kasama pang box na perfect ibigay at ipangregalo ngayong Valentine. Available na sila sa TikTok Shop at Shopee. At kung taga Cavite ka, ay meron na rin silang physical kiosk store sa Robinsons Imus at SM Tanza. Kaya feel free to grab yours now. And once again, maraming salamat po ulit sa lahat ng sponsors na naniwala sa mission na to. At dahil po sa pagtitiwala nyo ay marami tayong buhay na napasaya at na-inspire sa video na to. To be honest, maski ako ay duda rin talaga sa simula kung makakaya ko nga bang gawin ang ganitong klaseng content. Dahil bukod sa nakakapagod, delikado at kailangan talaga ng malaking budget, ay nagtanim ako ng limiting belief na hindi ko talaga siya magagawa. Pero pinaniwalaan ko lang din talaga ang sarili ko. Dahil ang sabi nga nila, basta kaya mo daw isipin at ma-imagine, sa tunay na buhay ay kayang-kaya mo din tong gawin. Let's find out. 3,